more inclusive recruitment process for persons with disabilities, sir? Apart na sa peso na wala po, ang ato syudad, doon na tayo ordinance na makasala, which is employing at least 1% per at least 100 employees ng mga establishments. So every establishment na doon ay 100 headcount, doon na isa kabo PWD. That is one step already na ina-initiate sa ito LGU sa Lapu-Lapu. Ang implementation ay pamutanan. Dili siya nakadalit i-implement. Why? Let's talk about reality. The Philippines is a very young country with a lot of mga batanon. So, trade ang popular, mga Pinoy. So, siyempre, ikaw as an entrepreneur o negosyo na profit-driven ang mindset. Profit-driven. If you are in profit-driven, kung may akong pangitaw na resulta, efficiency, di ba? Efficiency. Kung efficient ka sa tuma, natanggang output, paspas ang trabaho, paspas ang liho. Di ba? Muna yung reality. Usama na ito pag-connect. Usama na ito pag-kita o middle ground. Di ba? So, pwede na itong i-discarte ini, although for example, itong mention ako kaganihan na ay ordinansa, atong hinahinayang istorya ang mga kumpanya. Now, dili na inong anak na mga putandok na yun. Dili jod kay kita. Marta nga na ng profit yung isang bitawon. No, dili. Negosyo man eh. Wapang tama. Charity. Diba? So, business is not really charity work. But mind you, any mga anak kong business establishments, especially in MERS companies and hotels and resorts, they have this what we call Corporate Social Responsibility Program or CSR programs. This is for the community. Alin mo sulod ang mga advocacies sa PWD, alin mo sulod ang mga advocacies sa environment, alin mo sulod sa mga programa sa CSR sa mga kumpanya. Thankfully, most of the multinational companies in MES, they have this CSR programs and they spend millions for that. So, pero ang nakanipot ani, for example, kung employment ang atong pagkahislutan, wala siya cost. Actually, paano yun? Paghatag na yun sila para sa mga PWDs. So, for example, inangingon ni Ma'am Ganiha na kami sa Lapu-Lapu, sa Quezon, doon namin partnership with Otolib, sulod sa Mensuan. Together with Pilaw, si SWDO, kita sa City Hall, nag-abot ni Ihatod, yun na namo doon sulod sa nataran sa kumpanya, ang mga PWDs na ito. Ka-apply sila production work. So, doon ay i-allocate na buhat na production lines ang Otolib, exclusive for PWDs. So, linya yun, no? Sa mga production, buhat na production lines. No? So, pero dilitan ng kumpanya doon ay inunana. Di ba? So, case-to-case basis yan. So, wala na, nindot tayo na dilitan mo hunong sa itong advocacies. Di na ito undahan. Maski o kanang ay mga numero inyong ipangita na performance indicators, bisan zero. Ina inyong kanang funder nga okay na ng zero kay bugante ang long term, dili short term. Long term na ito ipangita, which is ini wagyo kaya 360 degrees turn sa ilahang mindset, no? O acceptability
mataas ang acceptability level nila sa pag-employ ng mga PWDs. Although, kapalutan ay nila mga challenges, no? Family, no? Lack of family support, lack of education support, mga kailangan opportunities no, sa mobility nila. No? So, siguro, paano yun? Hindi na ito lang kung naman ang mga advocacies, partnerships. No? Kasi istorya, mga istorya na sa mga hotels at resorts. No? So, Leia, Carirol, sa Lapu-Lapu, Lipar, etc. So, ano ba? Antin na yung mga McDonald's, Jollibee, mga fast food chains, nakamangoy, dahil a certain klase ng trabaho na pwede ba siya yung sa PWDs. No? So, okay, atong i-histotel ni sige istorya, anak atong finally mag-convince, kinangan mag-convince yun pa. Kanya, kasi mayor pa rin maging istorya sa management. Sige, naluon na pero wala pa yung resulta. So, it's a daunting task sa pag-anan, sa itong mga advocacy sa PWD. Daunting task nila siya. But we should not lose hope. We should not also falter sa nakapasta o 3-year program o yan susunod ang funding agency ay abroad